Okay mga idol, magandang tanghali. Simplihan natin ang paliwanag mga idol para maintindihan yung maigi. Kung kayo gagawa ng mga idol, unang-una, magtanong na sa surveyor kagad. Kung tinatamad kayong umakyat sa bundok, sa mga stakran, kung ayaw nyong basahin doon, itanong nyo na sa surveyor, Sir, ilan bang berm, ilan bang slope yan? Sasabihin yan mga idol. Ngayon ito, limang slope, 4 na berm. Yun ang palagi yung tandaan mga idol, tanungin ninyo. Ngayon, saka nyo ngayon ilagay yun, isulat ninyo, 5 berm, ay 4 na berm, 5 slope, ganon. At saka kayo gagawa ngayon mga idol, dito kayo mag-focus sa unang yung ikat niyo yung una yan kung ilan ang nakalagay na cut doon sa may istaka. Saka doon, saka yung slope. Yung slope na to mga idol, itong tandaan ninyo kung anong tumba. At ang berm, huwag kalimutan, dire-diretso ang kababayan. Huwag lang malayo sa slope na yan, ganyan ang tumba niya. Hanggang makarating sa baba, kung ilan din ang berm ninyo. Magtutugma yan mga idol. Pero mas maganda pa rin yung nakukuha yung tamang sukat mga idol Bawat slope, makuha yung sukat, yung cut niya, mas maganda mga idol. Kasi yan, ito magiging pattern nyo, yung tumba niyan. Lahat yan, hanggang makarating yan. Magkamali man kayo ng konti, tatagpo siya dyan sa 2. Pero magkaroon ng konting diferensya, correction na lang yan. Yan mga idol tandaan nyo pag nag-slope na kayo, yan. Mag-berm na kayo, basta tandaan niyo kung ilang berm yung sinabi ng yung slope na yan, kung sabihin na 4 na berm. Pagka-slope niyo 3 meters, may isang berm na. Mag-slope ulit kayo, ayun, mag-berm na, pangalawang berm. Basta't lagi niyong bantayan itong slope nito, yung degree. Kailangan magkahawig niyan, parehas na parehas. Pag medyo lumayo siya ng konti, gumanon siya, malayo na pupuntahan ng yung slope. At kung medyo gumanon siya, medyo tumayo ng konti, medyo papasok kayo ngayon dito o overcut kayo mga idol. Pero mas maganda yung wag bantayan ninyo yung slope ninyo. Kung ano yung degree niyan, makuha niyo yung tumba. Pumunta kayo sa side mga idol, silipin niyo sa side kung parehas ang tumba niyan. Makikita naman natin mga idol di ba? Sa paningin naman natin, hindi man tayo nagkakamali. Magka-problema ng konting diferensya lang, mga tumba niya. Hanggang makarating kayo sa ilalim niyan, doon sa pinakano makukuha nyo. Ngayon mga idol, kung nagsumubra man kayo dito sa niyan, okay lang na sumubra ng konti. Basta ang slope, hindi malayo. Huwag lang yung ganon, huwag yung ganon. Kailangan kung ano yung tumba nun, ganon din dito. Pupunta doon sa pinaka 2. Yan mga idol ay yun 2. Tatagpo dyan. Mag-overcut man ng konti o mag-ano man ng konti, kumulang, okay lang yun mga idol. I-correction yan. Sa sloping, wala namang perfect mga idol sa slope. Importante makuha nyo ito, pero mas maganda kung makuha nyo yung tamang sukat mga idol. Para pare-parehas yung lalim, pare-parehas yung haba ng inyong slope. Yan mga idol. Kasi yan, ito example natin Ito mga idol kumbaga sumubra kayo sa unang slope pa lang, sumubra kayo. Sobra ng konti. Mag-berm kayo ngayon. Ganun pa rin ang takbo nun mga idol. Ganun pa rin ang tatakbuhin nun. Sumubra nga lang. Ang problema nyo, dito naman, ay yung slope nyo, ang dyan, hindi na 5 meters. Kasi naging, na siya, umuna na ng konti. Naging kung ilan yung naiano nyo dito. Tatakbo pa rin doon yan mga idol. Tatakbo pa rin dyan. Ngayon, pag dito naman, kumulang naman kayo, berm nyo. Nandyan naman yung berm ninyo, kumulang. Hindi nyo na iaabot dito sa tamang sukat na 5 meters. Kumbaga, 4.5. Nakapag, na kayo, berm na kayo. Yan, ng 1 metro. Tatakbo pa rin yung nyo, slope niyo. Yun pa rin ang kanyang takbo. Ang problema lang doon ay hindi
parehas ang haba ng inyong slope. Pero doon pa rin ang takbo niyan. Basta't makuha nyo yung tamang tumba ng yung 45 degrees na yan. Ayan, kahit sabihin natin dito, dito naman, nandyan na, nakuha nyo. Ayan, nakuha nyo yan. Didiretso naman ngayon, nag-slope kayo ngayon. Sumubra naman ngayon yung inyong sumubra naman ang inyong slope. Papunta naman ngayon doon. Basta't wag lang lalayo to mga idol ha, wag lumayo ha. Para kailangan yung nyo pare-parehas. Baga yan, umaabot ang ganyan. Saka pa lang kayo magbo-berm dyan. Doon pa rin ang takbo niya mga idol. Doon pa rin ang takbo niya. Ang problema niyan, pangit yung ating slope. Kasi may pagdating dito sa baba, baka 3 meters na lang yan. Pagdating dito, naging 7 meters. Pagdating din naman dito, nakuha mo yung tama. Pagdating dito, kulang. Pagdating dito naman ay sobra naman yung cut mo sa una. Ang mangyayari niyan, hindi pare-parehas yung ating haba ng slope. Pero yung tumba niya pare-parehas pa rin. Ang problema lang yung haba lang. Mayroon yung mahaba, yan. Pero doon pa rin ang takbo niya. Kaya ang ano ko sa inyo mga idol, kung ano yung nakuha niyo dito ha. Kasi mayroon yan eh. Yan 3 meters, cut. Makuha nyo yung 3 meters sa mga idol ha. Makuha nyo yung 3 meters. Eksaktong 3 meters mga idol. Yan. Sukatin ninyo 3 meters na cut. Saka yung slope na yon magtatagpo doon. Yung pinakaano nun. Yang slope na yan, yung degree. Ito ang bantayan ninyo mga idol. Kasi pag ito ay nagkamali kayo dito, lahat niyan mali na mga idol. Kumbaga ito ay medyo gumanon siya ng konti. Dito napunta. Gumanon siya. Lumiko. Tumayo ng konti. Lahat na yan, tayo na yan. Kasi yun ang susundan mo eh. Kailangan ito ay makperfect mo. Yung unang slope. Yan ang ating magiging basihan sa lahat. Lahat ng mga na yan ang basihan. Okay? Kaya yan ang importante mga idol ha, sa unang slope. Yan. At alamin mo dun surveyor kung ilang slope at kung ilang berm. Okay mga idol, yun lang ang aking paliwanag, simpleng paliwanag para maintindihan. Makukuha nyo dun sa pinakamababa lahat. At importante mga idol ha, yung lalim. Tanungin yung lalim. Okay. Gaya ng unang magpa-compute kayo. Dito, pag sa slope, sa taas na yan, pag in-slope nyo na yan, nakuha nyo to, automatic na yon. Tanungin lang ninyo yung berm, kung ilan ang berm. Kung 3 berm, 1, 2, 3, ayun na, nakuha nyo na. Huwag lang lumayo. Ito ang importante mga idol sa una. Huwag magkamali sa una. Okay mga idol? God bless sa ating lahat.